Purihin po ang Panginoon sa biyaya ng araw ng Sabat na dinangga po natin sa mga oras na ito. At salamat din po sa kay Sister Andrea sa kanyang mga kasama sa napagandang awitin na ibinigay para po sa ating Panginoon. So ito mga kapatid, ang ating pag-uusapan ay may patungkol po sa pananampalataya. Sabi dito, faith that doesn't work is dead. Ang pananampalataya na hindi gumagawa ay patay. So, pag-usapan natin mga kapatid, kung paano ang pananampalataya ay nagiging isang patay. Nakita naman natin na yung pananampalataya doon na hindi gumagawa ay patay. Magkakaroon tayo mamaya ng konting issue dito mga kapatid tungkol sa sinasabi ni James and at the same time ni Paul tungkol po sa pananampalataya. Mahalaga po mga kapatid ko ang pananampalataya sa atin sapagkat isa ito sa pundasyon kung bakit po tayo ay narito ngayon at kung bakit tayo naniniwala sa ating Panginoon. May pananampalataya po ba kayo mga kapatid? Yan ang una kong tanong. Mamaya sagutin natin. May pananampalataya po ba kayo mga kapatid? Amen. So bago tayo magpatuloy, hinihingi ko kung bawat sana yung po sa isang panalangin. Sa oras na ito, Panginoon, kami yung suskusin ng inyong banal na Espiritu. Kayo nawa magsalita, Panginoon, sa oras na ito, upang ang aming mga mapag-aaralan ay magsilbing kalakasan at maging liwanag namin ang kami po ay narito at tagantay sa inyong sa mga pagkakas. Salamat po ang aming hiling sa pangalan ng Jesus. Amen. Wala daw halaga mga kapatid ko na sabihin natin na tayo may pananampalataya pero hindi naman ito nakikita sa ating gawa. Ito po ang mabasa natin sa James chapter 2 verses 14 to 17. O babasahin po ulit mga kapatid. What good is it, my brothers, if a man claims to have faith but has no deeds? Can such faith save him? Suppose a brother or sister is without clothes and food. If one of you says to him, "Go, I wish you well, keep warm and well fed," but does nothing about his physical needs, what good is it? In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. Dito may halimbawa na ipinakita mga kapatid, na kapag nakakita tayo ng isang mahirap at walang damit, at sabihin natin, okay, ang nais ko sa iyo ay ikaw ay mabusog, pagpalain, pero wala ka namang ginagawa para sa kanya, anong silbi ng mga kapatid? In the same way, faith without work is dead. Parang ganun din mga kapatid, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Kaya sinabi ni Martin Luther mga kapatid, nung nabasa niya yung James, ito yung an epistle of straw. Sapagkat alam naman natin si Martin Luther mga kapatid ko, ang kanyang binabasa madalas ay yung nasa Roma. Sapagkat binabasa niya yung theology ni Paul tungkol sa by faith alone. So nung sinabi ni James, the faith without works is dead, sabi niya, this is an epistle of straw. Parang kay Martin Luther medyo nabigla siya. Ano yung sinasabi ni James? Na ang pananampalatayang walang gawa, patay, samantala sinasabi ni Paul, by faith alone. So nagkakaroon na po ba mga kapatid ng konting issue sa buhay natin? Hindi naman. Sinabi ni James, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Sinabi naman ni Paul, ng tao ay hindi ma-justify sa pamamagitan ng gawa, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. So, nagkaroon mga kapatid ng konting issue dito. At madalas ito ang katanungan na sinasabi natin. Sabi ni Paul, by faith alone. Sabi naman ni James, without work, faith is dead. Walang patay ang pananampalataya. Kaya mga kapatid, nilinawin natin po sa oras na yan. Sa oras na ito. Kung ano po yung sinasabi ng dalawa nating mga scholar sa banal na kasulatan. Sapagkat mga kapatid ko, sa katunayan, wala pong contradiction sa dalawa. Kung may isip lang natin at may papaliwanag kung ano sinasabi naman ng kasulatan tungkol sa dalawang prinsipyo ng pananampalataya ito, wala pong contradiction ang nangyayari. So, paano natin sila marireconcile mga kapatid? Na kapag sinabi ng isa, kayo'y maliligtas at mag-justify sa pananampalataya na hiwalay sa gawa, at sabi ng isa ay kayo
ay mag-justify sa pamagitan ng iyong gawa? Tingnan natin mga kapatid ko kung ano po ang sasabihin ng banal na kasulatan sa pamamagitan na rin ni James. Pero sabihin ko na po sa inyo mga kapatid, walang contradiction dito. Kung sinabi ni Paul by faith alone, at hindi siya mag-justify ng works, at sinabi naman ni James, faith without works is dead. Kala natin mga kapatid ay may issue doon. Wala pong issue doon mga kapatid ko. Mamaya ipapaliwanag kung bakit. Kaya mahalaga na malaman sa oras na ito mga kapatid ko, yung mga bagay na aking ipapaliwanag tungkol po sa pananampalataya. Ipapaliwanag po ng ating Panginoon sa pamagitan ng inyong lingkod, sa pamagitan ng banal na Espiritu. Ang unang prinsipyo na dapat nating malaman mga kapatid ay ito. Faith in Christ as personal Savior is essential to salvation. Ang pananampalataya daw kay Kristo bilang ating personal na tagapagligtas ay mahalaga sa ating kaligtasan. Yan ang una dapat nating maunawang tungkol sa pananampalataya. Ang tanong, bakit natin kinakailangan magkaroon ng pananampalataya kay Kristo? Why faith in Christ? Bakit natin kinakailangan magkaroon ng pananampalataya kay Kristo mga kapatid? Because He's the only Savior. Siya lamang mga kapatid ko ang manunubos. Kung mabasahin niyo po sa Isaiah chapter 45 verse 22, sinasabi niya mga kapatid ko na ang ating Panginoon lamang ang tagapagligtas. Kanino pa tayo mananampalataya kundi sa ating tagapagligtas na ating Panginoon. Ginawa niya ang lahat mga kapatid, tinapos niya ang pagliligtas sa atin doon sa cross ng Kalbaryo. Kaya kung tatanungin natin paano ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan, sa Acts chapter 16 verse 30, sinabi niya ng sagot sa Acts 16:31, na maniwala ka lang kay Kristo at ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So the way to salvation mga kapatid is to believe on the Lord Jesus Christ as our personal Savior. Sa New Testament mga kapatid, 150 times na sinasabi na kinakailangan ng isang Kristiyano ang maniwala at manampalataya para siya po ay magkaroon ng kaligtasan. So, ang pananampalataya mga kapatid ay essential, no? Para sa ating kaligtasan. Pananampalataya kanino? Kay Kristo. Faith in Christ as personal Savior is essential to salvation. So, walang issue mga kapatid ko na ang pananampalataya ay mahalaga. Pananampalataya natin kay Kristo ay mahalaga para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin. So, kung wala tayong pananampalataya kay Kristo, nangangahulugan ano po? Walang kaligtasan. Kung wala tayong pananampalataya kay Kristo, ibig sabihin nun, walang kaligtasan sapagkat si Kristo lang mga kapatid ko ang daan patungo sa kaligtasan. Okay. So wala nang ibang bagay mga kapatid ko guys sa ating lesson kanina. Hindi ano mga gawa ng kautusan o ano mga gawa ng mga seremonya, ng mga activity o mga bagay ang makapagliligtas sa atin, kundi ang pananampalataya at paniniwala natin sa ating Panginoon. So tandaan natin mga kapatid, faith in Christ as our personal Savior is essential to salvation. Ikalawa, personal faith in Christ is the only condition on which God thinks salvation is altogether apart from human work. Ang personal daw na pananampalataya kay Kristo ay siyang kondisyon na kung saan ang Panginoon ay makapagliligtas sa atin. Ang kaligtasan ay hiwalay po sa gawa ng tao. Okay. Kanina sa lesson may tanong, sino po nagsasabi na kayang iligtas nila ang kanilang sarili? Pwede ko po bang makita ang inyong mga kamay? Mabuti naman po wala. Si Martin Luther mga kapatid, diba? Kung nabasa niya ang Great Controversy. Ginagawa niya ang lahat para ma-please niya ang Panginoon. Para ma-earn niya yung salvation. Pumunta pa siya sa Vatican at nagkaroon ng panahon na siya ay naglakad na nakalungod. Doon lang niya nakita yung isang aklat. Parang iba na nakasulatan. Nagsabasa niya yung talata. The just shall by faith. Ang matuwid ay mabuhay lang sa pamamagitan ng pananampalataya. Doon siya nakauhan. Na hindi sa sarili niyang gawa, siya maliligtas, kundi sa pamamagitan lang ng kanyang pananampalataya sa ating Panginoon. So, ibig sabihin mga kapatid, hindi lamang tayo nailigtas ng pananampalataya. Sabi nito, but we are saved by faith alone plus, ano po? Nothing. Okay? Not only are we
saved by faith, but we are saved by faith alone. Plus, nothing. Wala na mga kapatid. We are not saved by faith plus our best effort, our prayers, our law-keeping. We cannot save as Cain thought he could, but as Abel was. Hindi tayo nailigtas mga kapatid ng ating sariling gawa. Hindi tayo nailigtas ng ating pagsampa. Hindi tayo nailigtas ng ating pagbibigay ng ikapo. Hindi tayo nailigtas ng pagbibigay ng handog. Hindi tayo nailigtas ng pagdalo ng Wednesday and Friday. Pero hindi naman ibig sabihin, huwag nila kong gawin yun. Mamaya makikita nyo, mga kapatid ko. Pero yung mga bagay na yan, hindi makapagliligtas. Sapagkat sinasabi dito, ang salvation mga kapatid is by faith alone plus nothing. Wala nang mga kapatid na ibang kaagapay ang pananampalataya para makapagligtas, kundi pananampalataya at pananampalataya lang. Ano po sinasabi sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9? Okay, tutulungan po ako ni Rachel. Ito maganda po pag may technology tayo ganito, mabilis, no? Ephesians chapter 2 verses 8 and 9. Itong sabi, for by grace have you been saved through faith, and that not of yourself. It is the gift of God, not of works, not that no one should glory. So, ang pananampalataya, ang salvation ng mga kapatid ay biyaya ng Panginoon sa pamamagitan ng inyong pananampalataya at hindi sa inyong sarili. Bakit? Upang wala tayong maipag malaki. Nasasabihin ay ako'y naligtas kasi na-perfect ko ang 2011 ng Wednesday, Friday at Sabbath. Ay, naligtas ako kasi na-perfect ko yung pagbibigay ko ng aking ikapot handog sa loob ng 2011. Sabi ng Panginoon, hindi ikaw. It is by grace through your faith. Kaya mga kapatid, wala tayong, kung titignan natin, wala tayong bahagi sa ginagawang pagliligtas ng Panginoon. Kahit anong gawin ko sa aking sarili, hindi ko kaya iligtas ang aking sarili. Nung bata ko, iniisip ko, ewan ko yung aking kapatid dito. Kung iniisip niya rin, na para kami maligtas, hahawak na lang kami sa paa ng aming mga magulang. No? Kasi pag umakyat na tayo sa langit, hawak na lang tayo sa paa para maligtas tayo. No? Damay-damay. Pero hindi mga kapatid, salvation is ay personal. Salvation is personal mga kapatid. Pero pag sinabing personal mga kapatid, hindi yun sa inyong sariling gawa, kundi sa pamamagitan ng inyong pananampalataya kay Kristo. So walang kaagapay. Sabi dyan, by faith alone. Mga kapatid, pananampalataya lang. At wala nang iba para mailigtas ang tao. Maraming tao ngayon ang nahihirapan tungkol sa kanilang kaligtasan sapagkat iniisip nila na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng kanilang gawa. Ayon sa ating lesson mga kapatid ko, kung yun ang ating isipin, hiwalay tayo sa ating Panginoon sapagkat hindi natin nire-recognize ang mabiyayang gawain ng Diyos sa ating buhay kung paano niya tayo nililigtas. Kung baga inuunahan pa natin ang ating Panginoon. Tingnan niyo po sa karanasan ni Abraham. Bagamat si Abraham ay tinawag ng father of faith, meron din siya mga lapit sa kanyang buhay. Sinabi ng Panginoon kay Abraham, ikaw ay magkakaroon ng anak. Tumagal ang panahon, nagantay sila, bakit wala pa? Anong ginawa nila? Pinunahan nila ang Panginoon, they thought. No, iniisip nila na sa pamagitan ng kanilang gawa iyon, na in-accomplish nila ang pangako ng Diyos sa kanila. Ano nangyari? Nagkagulo sa kanilang pamilya. Hanggang ngayon, sapagkat si Ismael ay lahi ng mga Arabo at si Isaac ay lahi ng mga Jew. So ngayon, pag itinan natin sa Middle East may conflict. Yun ang nangyari mga kapatid. Sapagkat inunahan nila ang kaloob ng Panginoon sa kanilang buhay. By faith na lang mga kapatid, if you have faith, mabuhay ka sa pananampalataya na yan. Mabuhay ka sa pananampalataya. So kung titingnan natin, paano rin sinabi ni Jesus na salvation without works is dead. Sabi dito sa ating pag-aaral, faith alone, plus nothing. Tuloy tayo mga kapatid. Okay, ano yung kanina? Faith in Christ as personal Savior is essential to salvation. Ikalawa, personal faith in Christ is the only condition in which God saves. Salvation is altogether apart from human work.
No? Salvation is altogether apart from human work. It's only about faith, mga kapatid, pananampalataya. Number 3, saving faith begins when we hear the message of the gospel and believe that Christ is both able and willing to save us. Ang pananampalataya ng mga kapatid nag-umpisa sa pakinig natin ang mensahe ng Ebanghelyo at maniwala na si Kristo ay kaya at willing na iligtas ang bawat isa sa atin. Buksan po natin ang Romans chapter 10 verse 17. Napakahalagang talata ito, mga kapatid. No? Basahin natin ang Romans 10:17. So belief cometh of hearing, and hearing by the word of Christ. Paano ba, mga kapatid, nag-uumpisa ang paniniwala? Sa pamamagitan ng pandinig. At iyon ay isang pakinig sa salita ng ating Panginoon. So saving faith begins when we hear the message of the gospel. Not only that, mga kapatid, and believe that God is able and willing to save us. So ito, mga kapatid, yung sinasabi sa John chapter 3 verse 16, no? Yung alam na talata ng bawat isa sa atin. For God to love the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. If you believe in that, mga kapatid, kung naniwala tayo na si Kristo mapaduhin na matay sa ating buhay, makikita natin po yung willingness ng kadyusan para iligtas ang bawat isa sa atin. That is the recognition, mga kapatid ko. Nire-recognize natin yung gawain ng Diyos sa bawat isa sa atin. So yung faith, mga kapatid, ay nag-umpisa sa panahon na marinig natin ang Ebanghelyo natin, ang Ebanghelyo ng Panginoon. Ito yung oras na makilala mo ang Diyos. Doon nag-umpisa yung pananampalataya mo ng Kristo. Sa oras na makilala mo ang ating Panginoon. Sapagkat kung hindi mo siya kakilala o kilala, kanino ka magkakaroon ng pananampalataya? Sarili natin. Pero dahil tayo niwala sa ating Panginoon, nakilala natin siya sa pamamagitan ng Ebanghelyo at sa kanyang salita, nagkakaroon tayo ng pananampalataya sa kanya. Pero mga kapatid, yung sinasabing paniniwala ba ay sapat? Okay? Ang sinasabi bang paniniwala ay sapat para mailigtas tayo? Sabi ito, mga kapatid, faith comes, kailan daw? Begins when we hear the message of the gospel and believe that Christ is both able and willing to save us. Ang tanong, ang paniniwala ba, mga kapatid, ay makapagliligtas? Ang maniwala ba sa Ebanghelyo ay makapagliligtas, mga kapatid? Ito, mga kapatid ko, magkakaroon ng konting question mark sa isip nyo. Sabihin ko, hindi. O, diba? Medyo nagtunod na ng gusto iba sa inyo, mga kapatid. Okay? Pag sinabi ko, ang paniniwala ba sa Ebanghelyo ay makapagliligtas? Okay. Sabihin ko, ngayon lang, hindi. Bakit, mga kapatid? It is not enough to believe that Christ is able and willing to save us. We can believe and still remain unsaved. Pwede tayong maniwala at manatiling hindi ligtas. For example, mga kapatid, sa Mark chapter 5, verses 25 to 34, ito yung yung babae na may sakit. Meron siyang pananampalataya kay Kristo na kapag hinawakan niya yung laylayan ng damit ni Kristo, siya ay gagaling. Paano kung hanggang paniniwala lang siya at hindi niya hinawakan, gagaling ba siya? Yun, mga kapatid ko, yung sinasabi. Yun yung sinasabi ng mga kapatid. Itong babae na may pananampalataya na siya'y gagaling. Sabi niya, gagaling ako kapag hinawakan ko ang laylayan ng damit ng ating Panginoon. Ngayon, ang tanong, may pananampalataya siya pero hindi niya hinawakan. Palagay niyo siya gagaling. Sinabi ng mga kapatid, kung babasahin natin, gumaling siya dahil doon sa yung bunga ng kanyang pananampalataya kay Kristo. Isa pang halimbawa, mayroon ba nananampalataya po ba kayo sa inyong bangko? Sino po rito may mga account sa bangko? Tumas po kayo ng kamay. Ay, huwag na po. Baka, syempre, sikreto yan. O kunwari marami kang pera, mga kapatid. Marami kang pera.
At hindi mo na alam kung saan mo ilalagay ang iyong pera. Kaya yung iyong kayamanan. Ngayon, sabi ng iyong kaibigan, nandiyan ang BPI. Andiyan ang BPO. Ilagay mo yung pera mo doon. Sabi ko, nagtitiwala ako sa mga bangko na yan. Pero ang tanong, hindi mo naman ilagay yung iyong pera doon. Tunay kayang paniniwala yan, mga kapatid. Dito na papasok yung sinasabi ni James. Okay, punta naman tayo sa mga dentist. Sino po mga dentist dito? May malapit na mga maging dentist. Malapit na, pag-pray po natin. Okay? Okay. Sabi po, meron kang silang ngipin. At meron nagsabi sa'yo, punta ka doon sa CA, may mga dentist doon. At magagaling sila. Sabi mo, naniniwala ako na magagaling sila. Pero hindi ka naman pumunta ron. Anong silbi yung iyong paniniwala? Okay. Anong silbi yung iyong pananampalataya? Ikatlo, at muling example ng mga kapatid. Nakwento ko na to, pero gusto kong ulitin. Sino po ang nakakakilala kay Blondine? Si Blondine. Okay, sige, ako na lang po ang nakakakilala sa kanya. Si Blondine po ay isang 19th century acrobat. Siya po yung tumatawid sa lugit. Okay? Para masabi ko, para mapatunayan yung natunay yung sinasabi ko, search niyo po sa Google. Blondine, 19th century tightrope acrobat. Makikita niya rin ang kanyang final test, mga kapatid. Ay nagagay siya ng lubid din sa Niagara Falls. At kanya itong tinawid. Ang Niagara Falls ba ay nasa boundary ng Canada sa US, no? Sige, wala rin nakakaalam. Okay. Opo. So, parang ginawa niya, tinawid niya ang Canada sa US gamit yung lubid. So, tinawid niya yun. Sabi pa dun sa nabasa ko, ito daw si Blondie, nagluto pa ng omelette sa gitna ng lubid. Ay, di magaling. Hanggang dumating yung mga taga-England, yung magistrate. Sabi nilang, galing mo Blondine, I believe in you, Blondine. Sabi ni Blondine, naniwala ka ba, sir? Na kaya mo isakay ang tao sa wheelbarrow na to? Yes, I believe in you! Sabi ni Blondine, come on, sir, help me. Ano sabi nung magistrate? No, thank you. Yung sinasabi ng mga kapatid. Okay? Kinakailangan yung paniniwala natin at pananampalataya ay gumagawa. Hindi faith plus work, kundi faith that work. Yun ang gustong sabihin ni James, na ang pananampalataya natin para mapatunayan nila yung pananampalataya, yan ay pananampalataya, ang bunga ay gawa. Hindi pananampalataya plus gawa, mali mga kapatid. Sapagkat ang faith and at work ay hindi mo paghiwalayan, sapagkat ang bunga ng mabuting gawa ay ang pananampalataya mo ay Kristo. Ngayon, number 4 mga kapatid, saving faith is our act of putting faith in Christ, whom we believe is able and willing to save us. So, saving faith is trust, it is committal, it is heart faith. Buksan po natin ang Romans chapter 10, 9 hanggang 10. Ano po ang sinasabi dyan mga kapatid? Because if thou shalt confess with thy mouth Jesus as Lord, and shalt believe in thy heart that God raised him from the dead, and thou shalt be saved. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. So, pinapakita rito mga kapatid, ay yung pananampalataya natin kay Kristo na nagbubunga ng gawa, ay siyang pananampalataya na magbibigay sa atin ng kakayahan upang maniwala kay Kristo na kaya niya po tayong iligtas. So, may acronym ang faith. Siyempre, kahit naman anong pangalan, pwede niyong lagyan ng acronym. Pati nga yung SDA, may acronym. Ano yung SDA? Seventh-day Adventist. Kala ko yun na. Pero sabi ng iba, sitting down always. Sabi naman ng father ko, si Diosdado Adventista. Pero ibig sabihin ng faith, yung acronym, forsaking all, I trust Him. Ano ang faith? Forsaking all, I trust Him.
Ibig sabihin, pinaubaya mo na sa Panginoon lahat-lahat. At inaalis mo yung mga bagay na pwede maging hindrance sa iyong pananampalataya sa ating Panginoon. Balik tayo dun sa ilustrasyon. Yung babae, mga kapatid. Sabi ito, she not only believed in the Lord's ability and willingness to lead her, but she put forth her hand and touched him and received his healing virtue. Yung kanina. Diba? Hindi lang siya naniwala. Hinawakan pa niya, mga kapatid ko, ang Panginoon at siya'y gumaling. It is not enough to believe in the bank. We must take our money to the bank and trust the bank or the banker to look after it for you. Hindi lamang tayo naniwala, kundi ano po, pagkatiwalaan natin yung bangko sa pamamagitan ng paglalagay upang maipakita talaga natin na tayo nagtitiwala sa kanila. Na pangalagaan nila ang 1 milyong savings nyo. Kung meron. Okay? Ano ba po? It is not enough to hear about and believe in the dentist. We must place ourselves in His hands and trust Him to do the job well. Hindi lang yung tayo natitiwala sa dentist. Sa halip, ipaubaya natin ang ating sarili sa Kanya na Kanyang gagawin yung Kanyang trabaho na maayos. No, napapastahan po tayo, pupunta tayo ng ipin, at yan nag-justice. So nakita natin mga kapatid, ito yung sinasabi ni James. Kung may pananampalataya ka, ipakita mo. Okay? Hindi yung gawa, mga kapatid ko makapagligtas, kundi yung pananampalataya mo na ang bunga ng iyo ay yung gawa. So nakita niyo na po mga kapatid. Nagkakaroon na ng pagkakaisa, no? So yung pananampalataya mga kapatid, alone, ay mahalaga. Hindi plus work, kundi faith that work. Yung pananampalataya na gumagawa. Gaya ng magistrate, naniwala siya kay Bundin. Pero paano niya pinakita yung kanyang paniniwala? Hindi siya sumakay. Tunay bang paniniwala yun? Hindi. Paano mapatunayan ang paniniwala yun? Kung siya ay sumakay doon sa wheelbarrow ni Bundin. Okay. Tuloy tayo mga kapatid. Faith is not real and saving faith unless it's issued in good works, which are the evidence of true faith. The evidence of true faith, mga kapatid, ito yung nagbubunga. Hindi na gumagawa ka para magkaroon ka ng pananampalataya. Kundi pananampalataya mo muna kay Kristo at ang bunga na yon ay ano po? Ang mabubuting gawa. Diba? Parang ganito. Anong nauna? Pagsunod sa kautosan ng Panginoon o yung pag-ibig mo sa Diyos? Marami sa mga Seventh-day Adventists ang nauna ay ang pagsunod bago ang pag-ibig. Kaya nahihirapan silang nasunod sa kautosan ng Panginoon. Pero sabi, if you love me, keep my commandments, stay with faith. Kung gusto mong gumawa na mabuti, manampalataya ka sa ating Panginoon. Upang siya ang gagawa sa inyo, mga kapatid, at hindi sa inyo, tayo sa ating sarili. Tuloy natin. Faith is not real and saving faith unless it's issued in good works, which are the evidence of true faith. James chapter 2, verse 14. What good is it, my brothers, if a man claims to have faith but has no deeds? Can such faith save him? Ano po sabi mga kapatid dito? Itong verse na ito mga kapatid ay napakahalaga. Okay? And the word to underline is the word say. What is the good of saying that we have faith if there are no works as evidence that we really do have faith? If a man has real faith, his work will prove it. Kung siya ay may pananampalataya, ang kanyang work ay ipuprove ito. Kung ang tao ay tunay na Kristiyano, makikita ito sa kanyang buhay. Paano niyo sabihin na si Pastor Junel ay Kristiyano? Mabuting Kristiyano. Dapat makita niyo ito sa akin? Gawa. Paano niyo naman sasabihin mga kapatid na tayo po ay nailigtas sa biyaya ng Diyos kung tayo naman ay hindi pinamumuhay ang biyaya ng ating Panginoon? So kung tayo ay nailigtas sa biyaya, nangangulugan na tayo ay nabubuhay sa biyaya. Yun din ang bunga. Okay? Yung bunga mga kapatid. There is no work of grace in the heart where there is no act of grace in the life. So how does faith work? Ito mga kapatid, nagbigay si James ng dalawang halimbawa. May mga sample dito. Si Abraham. In Genesis chapter 22, verses 1 to 19.
Kaya hindi na po natin babasahin mga kapatid. Sabi dito, Abraham was anxious to have a son, and God promised one to him. Abraham believed God's promise, and it gave him the righteousness he needed for salvation. God promised that through Isaac, Abraham would have children more numerous than the sands of the seashore and the altars of heaven. Then God asked Abraham to sacrifice Isaac on the altar. Abraham had faith in God, and therefore he was not afraid to obey him. As we learn in Hebrews chapter 11, Abraham proved his faith by his works. Paano na patunayan ni Abraham ang pananampalataya sa ating Panginoon? Sinabi ng Diyos, ang iyong pinagkatiwala anak sa iyo ay iyong i-sacrifice. Anong ginawa ni Abraham? Paano na patunayan ang pananampalataya niya? Dinala niya si Isaac sa Mount Moriah at doon isinakripisay. Pero hindi natuloy sapagkat napatunayan ng Diyos ang pananampalataya ni Abraham. Sino pa po? Si Rahab sa Joshua chapter 2 saka sa chapter 6, 17-27 kung sinasabi. Although she was notorious sinner, Rahab was a woman of faith. She lived in Jericho and she believed the report she had heard about God. Then she received and protected the two spies, and this through her faith in God. Her faith was proved by her works. Si Rahab, mga kapatid, alam naman natin ang buhay ni Rahab, di ba? Siya nakatira sa Jericho. Ang Jericho na mga kapatid ay pagan na syudad. Naniwala siya sa ating Panginoon. Doon sa Diyos ng Israel. Naniwala siya. At paano niya napatunayan yun? Sa pamagitan ng pagliligtas doon sa dalawang spy. Kapag naniwala siya sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Sino pa po mga kapatid? Marami. Isa na rito si Zacchaeus, si Lydia sa Acts chapter 16, at yung jailer na po sa Acts chapter 16 din. Sa mga kapatid, anong gusto sabihin ng ating Panginoon? Totoo mga kapatid ko, ng pananampalataya na hindi gumagawa ay patay. Sapagkat paano mo patunayan na meron ka pananampalataya kung yan ay hindi nagbubunga? Walang manifestation yung iyong faith. Okay? Walang manifestation. O sabi mo, ako'y nananampalataya sa ating Panginoon. Paano mo i-prove yun? Paano natin mapapatunayan mga kapatid? Yung pananampalataya natin sa ating Panginoon ng mga kapatid, yun ang magbibigay sa atin ng kakayahan upang tayo po, upang makita sa atin yung tunay na pananampalataya. Hindi sa aking sarili. Hindi faith that works, kundi faith that works. Pananampalataya gumagawa. So dapat ito makita sa ating mga kapatid. Yes, by faith alone ang pinakamahalaga. Hindi sa sarili kong gawa. Pero yung faith na yung mga kapatid, yung manifestation ay ang inyong mabuting relasyon sa ating Panginoon. Okay? Mabuting relasyon sa ating Panginoon. So yung mga kapatid ko, ang nais sabihin sa inyo ng ating Panginoon ngayon sa pamagitan ni James, na kung tayo talaga may pananampalataya sa ating Panginoon, dapat makita ito sa buhay natin. Kaya tanong ko sa inyo, sino po ang may pananampalataya sa inyo? Wala pa rin kong tumataas. Sino po may pananampalataya sa atin mga kapatid? Amen. Nakikita ba sa buhay natin mga kapatid ko yung pananampalataya na ito? Kung hindi, let us pray for the Holy Spirit. Na hindi tayo sa sarili ang gagawin, kundi yung banal na Spirit. Sabi ng Panginoon, kung may pananampalataya kayo sa akin, I will put my Spirit in you. Ilalagay ko ang aking Spirit sa inyo at akin po kayong palalakarin sa aking mga kahatulan sa kamusta. Siya ang maggagawa sa ating isip, siya ang gagawa sa ating pagkilos. Kung nandiyan ang pananampalataya mo sa ating Panginoon. Sapagkat ang pananampalataya mga kapatid, isa ding relasyon sa ating Panginoon. Okay? Isa ring relasyon niya sa ating Panginoon. So mga kapatid, ang hamon sa atin sa huling panahon na ito, tingnan natin kung ang ating pananampalataya, kung may pananampalataya
na gusto lang natin maka-earn ng merit o favor sa ating Panginoon. Ito yung pananampalataya na bunga ng ating relasyon sa Diyos. Tingnan natin mga kapatid. Sapagkat ito yung panahon para tingnan natin ang ating sarili. Baka kasi tayo naniligaw ng ating paniniwala o prinsipyo. Kaya ang gawin natin, tingnan lagi natin ang mga kapulatan ng ating Panginoon upang maitarang tayo ng natin. Okay? So, ang tanong mga kapatid, ito, personal question. Are you trusting Christ as your personal Savior? Does your faith work? So, ang faith at ang works mga kapatid, kailanman siya ng paghihiwalay. Laging may bunga ang pananampalataya sa ating Panginoon. Okay? Laging may pananampalataya ang bunga sa ating. Diba sa John chapter 15, kung kayo po ay connected kay Jesus Christ, ang sabi doon, you will bear much fruit because apart from Him, you can do nothing. If you abide in Him, you will bear much fruit because apart from Him, you can do nothing. Tingnan mo kapatid, kapag tayo na kay Kristo, yung relationship na yun, yung pananampalataya natin, magbubunga daw tayo. And I believe that fruit is found in Galatians chapter 5 verse 22. Ano yung bunga na yun? Ano yung bunga ng pananampalataya sa ating Panginoon? Pag-ibig. Ano ba? Love, joy, peace, patience, long-suffering, basahin po natin. Kindness, goodness, meekness, self-control. Yan po ang sinasabi, mabubuting gawa na makikita po sa atin sa pamamagitan ng ating relasyon sa ating Panginoon. Sa mga kapatid, ang dalangin ko sa umagang ito ay pagtibayin po natin ang ating pananampalataya sa Kanya. Huwag tayo mga kapatid, yung mga tao na nanampalataya at hindi naman ginagawa ang kalooban ng ating Panginoon. Bago ko po ito po isang kwento. Si Pedro po, sikat po kasi yung pangalan ni Pedro, hindi po alam bakit. Pero hindi din Pedro na sa Bible ah. Pinangalan na natin si Pedro. Naglalakad siya sa isang malapit sa bangin. Okay? Medyo makapalang pa. O sabihin natin small. Kasi nandito siya sa Metro Manila. Okay, sa may Rizal. Naglalakad siya sa may bangin. Dahil hindi siya maingat, nahulog. Buti na lang, sa kanyang pagkahulog, nakahawak siya sa isang tanga. Sabi niya, tulungan niyo ako! Nangingin siya ng tulong. Sino bang makakatulong sa akin dito? Siguro may isang oras siya, binamalat na siya. Wala pa rin. Maya-maya may natin siyang boses. Pedro. Ang na-recognize siya yung boses. Lord, ikaw ba yan? Sabi ni Pedro, Panginoon, kung ililigtas mo ako, hinto na ako sa panigarilyo, simpan ako ng midweek, vesper, magbigay na ng tithing offering. Kung kaya natin sa Sabado, mag-Bible study na ako, lahat na, Panginoon, gagawin ko para sa'yo, iligtas mo na ako. Sabi ng Panginoon. So much for that promises. Okay? Huwag mo lang pansinin mo ang pangako na yan. Kung gusto mo maligtas, makinig ka lang sa aking sabihin. Yes, Lord! Gagawin ko! Sabihin mo lang at gagawin ko. Sabi ng boses, Pedro, bumitaw. Sabi ni Pedro, ay, meron pa bang ibang tutulong dyan? Ganyan mga kapatid, minsan tayo. Pag sinabi ng Panginoon, anak, let's go. Ako bahala sa'yo. Hahanap ng ibang solusyon. Okay? Hindi pa natatapos ang kwento. Sapagkat nung nawala yung dumog, nakita ni Pedro, isang talampakan na lang siya sa ground. E kung bumitaw siya, liligtas na siya. Nangawit pa siya, na-injury ko yung kamay niya. Sa kawalan niya ng pananampalataya sa aking Panginoon. Yun ang illustration ng mga kapatid. Pero that's the reality. Yan ang nangyayari sa buhay natin mga kapatid. Yan ang nangyayari sa buhay. Nangyayari sa buhay ng mga kapatid. Ang gagawin natin ngayon mga kapatid, palakasin natin ang pagkatagay ng pananampalataya sa Panginoon. Ang pananampalataya niya ay hayaan po natin magbunga. Okay? Ito po ang aking dalangin sa umaga.